kabanata sa ating buhay na pilit sinusubukan ang ating katatagan, mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng pagkawala ng mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita, Araw-araw na po kami naghahanap. natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na Diyos, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal, Hindi ka na makikita! sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, ang inang mahigit isang dekada nang naghahanap sa kanyang anak. Alamin ang masaklap na karanasan ni Ray sa Maynila. Balikan nating muli si Nene. Natagpuan na kaya niya ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Batang idinulog sa aming tanggapan, aming inaksyonan. Samahan niyo po kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Para sa ilang mga taga-probinsya, nakakasilaw ang oportunidad na ipinapangako ng trabaho sa Maynila. Pero papaano kung ang simula ng isang pangarap, umpisa pala ng isang napakahabang bangungot? Namumuti na ang mga mata ni Ray, 26 years old, sa katitingin sa mga dumadaang sasakyan dito sa Sangandaan. Mabuti pa raw ang mga sasakyan. May tiyak na patutunguhan. Hindi tulad niya, magpahanggang ngayon, hindi pa rin makabalik sa kanilang tahanan sa Davao. Mahigit 7 taon na kasing nawalay si Ray sa kanilang pamilya. Anong pakiramdam ng mabuhay na mag-isa? Hirap mga, hirap. Bakit? Bakit? May ganun tatay ko, mamuro ko. Hirap kaming makipag-usap kay Ray. Naapektuhan kasi ang kanyang pagsasalita matapos siyang ma-stroke. Ayon sa kanya, 18 taong gulang daw siya nung sumama sa isang recruiter dito sa Maynila. Ipinasok siyang kargador pero naging malupit ang kanyang amo. Masungit na mga na. Wala sahod. Malas ako. Nagayas. Mga kas. Dito na siya nagsimulang magpalaboy-laboy. Pastime na ni Ray ang tumulala sa pagitan ng pagtingin sa kawalan, naaalala ang dati niyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Nananabi ka na ba na makita sila? Oh. Ito mo yan. Kutu-kutu ako. Uwi yan. Kapag po namimiss nyo yung pamilya nyo, ano pong ginagawa nyo? Yan na, iyak. At dahil naapektuhan ng kanyang stroke, maging ang kanyang pag-iisip, hirap din siyang alalahanin ang ilang mga mahalagang detalye ng kanyang buhay. Natatandaan mo ba yung pangalan ng mga kapatid mo? O sige nga kuya, pakiisa-isa mo nga sa akin. Yeah. Royal. El. Pangalan ng mga magulang mo. Hindada. Yung tatay. Tanya. Batay sa pakikipag-usap namin kay Ray, napiga namin ang mga sumusunod na impormasyon. Fronio at Cinderella Villacroses ang pangalan ng kanyang mga magulang. 4 silang magkakapatid at sumunod daw siya sa panganay. Malapit daw sa isang basketball court ang kanilang bahay sa Tibungco sa Davao City. Papa mo, mama mo, namimiss mo na. Tagal na. Matagal mo nang namimiss. Masabi mo, mama, papa, uwi na ako. Sabi mo nga, lakas mo. Papaboy ako. Malayo man sa pamilya, tila nakatagpo rin ng bagong masasandalan si Ray sa piling ng mga taong nagmalasakit sa kanya. Parang dumudugo yung kalooban ko, kailangan kong tumulong eh. So may padama ko muna sa mga ganyang tao na walang kapalit ng tulong. Tindero sa bangketa si Rocky, kaya sapat lang daw ang kanyang kinikita para sa kanyang pamilya.
At dahil kapos din siya, hindi niya magawang tuluyang kupkupin si Ray. Pero hindi naman daw siya nagkulang sa pagbusog rito ng pangaral. Magpalakas ka para yung pagkukulang mo sa pamilya mo, mapunan mo, magpagaling ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Ito na nga ang huling gabing matutulog si Ray sa isang sulok dito sa Caloocan. Ilang oras na lang ang kanyang palilipasin at ihahatid na namin siya pauwi ng Davao. Hindi pa man tumitilaok ang manok, naghahanda na si Ray sa nakatakda niyang paghahanap ng kanyang pamilya. Pagdating ng Davao City, palinga-linga si Ray habang nasa sasakyan. Tila kinakapa sa kanyang alaala ang bawat lugar na aming dinaraanan. Ang hindi alam ni Ray, nahanap na namin ang isa sa kanyang mga kamag-anak, si Aling Anita, ang tiyahin niyang nagpalaki sa kanya. Sa tagal ng panahon, para ako bang nakasabi na ano ba yun? Yung pamangkin ko o buhay pa o patay na ba? Sabi ko. Ayon kay Aling Anita, kagagraduate lang daw ni Ray ng high school nung nahikayat itong makipagsapalaran sa Maynila. Nasilaw raw ito sa malaking sahod na ipinangako ng recruiter. Gusto niya magpunta ng Maynila kasi gusto niya makita ang Maynila, anong buhay doon ng Maynila. Tapos gusto siya magkaroon ng sariling pera niya. Masakit daw para kay Aling Anita ang nangyari sa kanyang pamangkin, lalo pat wala siyang balita kung napaano na ito. Ang hindi niya alam, kasama na namin ang pamangking matagal na niyang hinahanap. Dong, kaila pa ka sa kuwadong. Bubong, kaila pa ka sa kuwadong. Kalung wala man ka ni uli, do kaluin ni mo dong. Kuwadong, kaila ka dong. Kaila pa ka sa kuwadong, kaila ka dong. Kaluin ni mo dong, kalung wala man ka nagsulat dong. Salamat sa Ginoo, Lord. Salamat kayo, Lord. Nakuya ako pagmamangkot. Nakuya ako pagmamangkot. Mahal na niya. Salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat kayo, Amahan. Salamat kayo, Ginoo. Salamat. Buhay ka doon na balikan. Ang mapanglaw na mundo ni Ray, tila nagkaroon muli ng buhay. Sadista kay mong amo, sadista lagi ang amo, ma'am, sa babuyan. Pero wala man ka nagsulat po. Anong wala man ka nagsulat? Sinadya namin ang lugar na sinasabing kinalakhan ni Ray. Bumungad sa amin ang ikinukwentong basketball court kung saan di manoy malapit ang kanilang bahay. At unti-unti na ring naglapitan ang mga tao kay Ray. Ang ilan, nagpakilala sa kanya na kamag-anak. Pansamantala muna silang tumigil sa bahay ni Aling Anita. At dito, merong hindi inaasahang bisita. Kuan jud siya na paralyze. Si Naldo, ang kaibigan ni Ray. Inaldo. Ilan mo si Naldo? Ayon kay Naldo, magkasama raw sila noon ni Ray na na-recruit papuntang Maynila. Pero pagdating sa syudad, sila'y nagkahiwalay. Yun na raw ang huli nilang pagkikita. Yung bodega ng bigasan sa Inchik, yun, hindi ka pwedeng pumupo. Kailangan pagtrabaho ka, hindi ka makita sa amo. Yun lang, okay lang sa yung trabaho, kahit ganyan. Basta ang pagkain na naman sa tamang oras. Pilit sinariwa ng magkaibigan ang kanilang kabataan. Umaasang sa pamamagitan nito, muling manunumbalik ang sigla ni Ray. Ano yung ginawa niyo sa insik? Yung yung mga babaeng yung chick? Oo. Ayun, naalala mo ba? Ayun, may kaso pa tayo doon eh. Pero in-erase na yun, binura na eh. Ha? Alala mo ba yun? Oh, yun.
Pero hindi pala rito matatagpuan ang pamilya ni Ray dahil ang kanyang pamilya sa Trento sa Agusan del Sur nakatira. Kasama si Aling Anita, binagtas namin ang 5 oras na biyahe papunta sa Trento. Hindi hadlang ang mga bako-bako at mapuputik na daan para ituloy namin ang aming pakay. Ulit, di ka na magpunta ng Maynila, ha? Pag magpunta ka ng Maynila, tatalian kita. Tatalian kita pag magbalik ka doon, ha? Sa gitna ng pabugso-bugsong buhos ng ulan, unti-unti nang bumabalik sa alaala ni Ray ang kanyang kamusmusan. Naalala mo ba dito nung sumasakay ka ng kalabaw? Naalala mo? Tapos nag-aararo ka sa palayan, naalala mo ba? Kasama si Aling Anita, binisita muna namin ang kalagayan ng mga magulang ni Ray. Dito namin naramdaman ang labis nilang pag-aalala sa kanilang anak. Kasi yung apelido niya binigay sa kanila, Villabrosi. Maya-maya lang, pinababa na namin si Ray. Ilang mo din nagtrabaho ba na dito ko? Kung sa'yo, nagkakasubuan pala ka ang layo. Makauno na lang siya, Noy. Makasturya mo na siya, Noy. Ayaw na siya, Noy. Makauno na siya. Anak gayon, anak gayon. Ang kanyang mga magulang, hindi makapaniwalang darating pa ang sandaling ito na muli nilang mayayakap ang pinakamamahal nilang anak. Ay, katabang ni patay din siya. Sa loob ng kanilang bahay, hindi halos magkandamayaw ang ibang mga kamag-anak ni Ray. Hindi nila lubos akalaing ang kaanak nilang inakala na nilang patay. Heto't buhay na buhay, si Ray kapiling na muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa 7 taong nawalang kanilang anak, minsan na raw niyanig ang pananampalataya ng mag-asawa. Pero ngayong kapiling na muli nila si Ray, parang ibig na raw nilang maniwala. Totoo, may himala. Si Rosemary, sa hangarin niyang mapaghandaan ang kinabukasan ng kanyang anak, iniwan niya ito sa isang kamag-anak upang siya'y makapaghanap ng trabaho. Nung siya'y bumalik, wala na ang kamag-anak. Wala na rin ang bata. Kadalasang palamuti lamang sa dingding ang mga kalendaryo sa tahanan pero hindi para kay Rosemary. Ito ay mga papel ng pagpapaalala na nakailang pilas na ito ng mga pahina pero ang kanyang anak na si Rose Ann halos 13 taon na niyang hindi nakikita. Tuwing taon-taon lumalakad ang taon, naalala ko yung anak ko. Lalo pag nakakita ko na inaayusan. Hinahanap-hanap pa rin ni Rosemary ang maiinit na yakap at halik ni Rose Ann. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang kanyang labis na pananabik sa kanyang anak. Pag may nakikita nga ako mga dalagita dyan naaalala ko yung anak ko. Sabi ko, siguro yung anak ko kasing taas mo na, ganun. Siguro yung anak ko, magiging barkada nyo pagka nandito. Miss na miss ko na. Ayon kay Rosemary, ipinagkatiwala niya ang kasisilang palang noon na si Rose Ann sa tiyahin ng kanyang unang asawa. Pagkapanganak po ng anak ko sa kay Rose Ann, nga 1 linggo lang po siguro, dinala ko po yung anak ko doon sa Malabon. Dahil nandun po yung ama eh. Sabi ko, babalikan ko yan. Sabi ko, makahanap lang ng trabaho. Nung natanggap na siya sa trabaho, dali-dali siyang bumalik sa Malabon, dala ang magandang balita. Pero isang nakapanlalambot na balita pala ang naghihintay sa kanya. Pagbalik ko nga daw ng 3 months, wala ho, nandun sila, umuwi na raw po ng Bicol. Hindi ko na po nakita. Hindi sumuko si Rosemary at nagpabalik-balik siya sa Malabon, subalit tila suntok sa buwan na ang muling makita ang kanyang anak. Parang nawala na po ako ng pag-asa na makuha ko yung anak ko. Yung
Kasi po hindi ko naman po alam yung address ng Bicol eh. Hindi ko po alam kung saan sila sa Bicol. Pagsisisi ang namahay sa puso ni Rosemary. Tila multong hindi siya nilulubayan hanggang sa kanyang pagtulog. Panaginipan ko na nakalagay siya sa kabaong. Pag nakikita ko yung kabaong, yung nakikita ko mukha ng batang babae. Diyos ang tanging naging sandalan niya. Nananalangin matapos na ang paghihirap ng kanyang kalooban. Kasi gusto ko mabuo lahat ng anak ko dahil ako po lang luwal sa kanila eh. Gusto ko lahat kami magkakasama eh. Baon ang matinding determinasyon na muling makita ang kanyang anak. Babalikan muli ni Rosemary ang lugar kung saan niya iniwan si Rose Ann. Base sa mga impormasyong nakuha namin kay Rosemary, di umano'y Feli Balmonte ang pangalan ng pinag-iwanan niya sa kanyang anak. Naninirahan ito sa barangay Katmon sa Malabon at dating tindera ng isda sa mismong palengke ng nasabing barangay. Habang nasa daan, nilalamon ng nerbiyos ang kalooban ni Rosemary. Kinakabahan ako habang papalapitan. Palagay ko magkikita kami ngayon. Malapit na tayo, te. Malapit na. Pagdating ng barangay Katmon, parang flashback sa pelikulang nanumbalik sa alaala ni Rosemary ang dating palengke kung saan nagtinda si Feli. Dito niya sisimulan ang paghahanap. Manzanero. Berto Manzanero yung nagtitinda ng Dito sa kabila, yan, talima pa, datong junk shop. Yan. Ito kasi dating ano na to eh. Bagong ano lang to. Sa kanyang pagtatanong, itinuro siya sa isang lugar. Parang wala sa sariling tinungo ni Rosemary ang direksyong itinuro ng nakausap. Pero sa kanyang paglalakad, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Si Edith, kapatid ni Feli. Bakit naman? Bakit pinamimidya mo? Hindi ko pa. Ganun pakita mo tawagin mo si Anjang sa taas. Sa narinig, lalong nasabik si Rosemary sa kanyang anak. Hindi niya inakala na ganito lang niya kabilis makikita ang kanyang anak. Dali-dali siyang isinama ni Edith sa bahay kung saan naroon si Rose Ann. Pero hindi dinatna ni Rosemary ang pinanabikan niyang anak. Kasama raw kasi itong nagtinda ng uling ni Feli sa palengke. Naging kapanapanabik ang bawat segundo. Maya-maya pa, ang pinaka-aasam na sandali ni Rosemary. Ayun na, ayan na naglalakad o. Ayan o, ayan eh. Ayan nakaitim nasa gitna. Kaya kasi mami, hindi maliniwalang nanay ka niya. Pero hindi pa man nakaakyat ng bahay si Rose Ann, nagulat kami sa ikinilos ng dalagita. Halatang pilit na iniwasan ni Rose Ann ang kanyang ina. Hindi halos makapaniwala si Rosemary sa naging reaksyon ng matagal niyang hinahanap na anak. At nakadagdag pa sa bigat ng kalooban ni Rosemary ang maaanghang na salitang pinakawala ni Aling Feli, ang pinag-iwanan niya kay Rose Ann. Game pa lang. Ano na yung anak mo? Hindi ka kilala. Tagal ng panahon. Nakita mo. Pinag-arugaan ka to. Pinag-arugaan namin kahit madudungis kami kahit anong trabaho namin. May kayo namin yan. Kaya kami ganiri kadungis. Trabaho namin, nandun kami sa taas. Masakit man kay Rosemary ang mga tumambad sa kanyang eksena, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kaya lang, hindi ka na Hindi naman kita bubuhin. Kasama lang kita para makita ka ng mga kuya mo. Ibabalik naman kita ha. Alam ko nag-aaral ka. Mula Malabon, ibinahe ni Rosemary si Rose Ann pabalik sa kanilang bahay. Patuloy na nagbabaka sakaling mapapalapit rin ang kanyang anak sa kanya. Pero habang nasa sasakyan, mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo ni Rose Ann sa kanyang tunay na ina.
pakiramdaman si Rose Ann at ang kanyang mga kapatid kung paano nila pakikitunguhan ang isa't isa. Hanggang hindi na napigilan ng kapatid ni Rose Ann ang kanyang sarili. Agad niyang ipinadama ang damdaming 13 taon niyang kinimkim. Nagkasama-sama man sila, para pa rin silang magkakahiwalay. Pero buo pa rin ang pananalig ni Rosemary na ang panahong naglayo sa kanila ang siyang panahon ding maghihilom sa sugat ng nakaraan. Kadalasang mahirap kunan ng impormasyon ang nawawalang may diferensya sa pag-iisip, kaya't maituturing na himala kung matatagpuan pa niya ang kanyang pamilya. January 24, 2006, itinanghal namin ang kwento ni Rhoda Shera, 12 years old, mas kilala sa tawag na Nene. Isa siya sa mahigit 20 mga paslit na pansamantalang naninirahan sa Lingap Bata Center, isang shelter sa Santa Maria, Bulacan para sa mga inabandona. Nung una namin siyang nakilala, wala siyang imik. May mental retardation si Nene. Nene, kwento mo raw kung paano ka napunta rito. Paano ka ba napunta rito sa Lingap, Nene? Paano ka daw napunta rito? Ayon sa mga social worker, madalas na sinasabi ni Nene na nakatira siya malapit sa isang Wambo Market at may mga kasambahay siyang nagngangalang Ate Inday, Kuya Henito, Panoy at Onyo. Bit-bit ang mga impormasyong ito, isinama namin si Nene. Ngunit nalaman naming walang Wambo Market na matatagpuan sa Kamaynilaan. Kaya tumuloy na lang kami sa lugar na may katunog na pangalan, ang Palengke sa Tambo. Inday, nagtitinda dito? Inday, basta Inday lang siya. Shera? Hindi, wala. Nagtanong-tanong din kami sa barangay. Sinasabi po niya yung Wambo. Ang po siya, kaya nga lang po gusto din namin talaga Natapos ang aming paghahanap nung araw na yon, ngunit hindi namin natagpuan ang pamilya ni Nene. Kaya't ang 2 taon niyang pamamalagi rito sa center, tila madaragdagan pa. Nung ipalabas namin ang kwento ni Nene, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang nagpakilalang Erlinda Lanchon. Kaibigan daw siya ng ina ni Nene. Ayon kay Erlinda, matagal nang hinahanap ng kanyang mga magulang si Nene. Sa Palatiw, Pasig daw naninirahan ang pamilya ng bata. Agad naming tinungo ang lugar kung saan nakatira ang sinasabing pamilya ni Nene. Naabutan namin doon si Mang Junito at ang mga anak niyang sina Onyor, Nico at Laila. Makaraan ang ilang sandali, humahangos namang dumating ang asawa ni Mang Junito na si Aling Inday. Matagal ko na siya namimiss. Gustong-gusto ko siya makita. At madalas, natatakasan daw sila nito nang hindi nila namamalayan. Dito? Malikot siya, nag-aakyat. Sira-sirain mo yan. Mga, yan, pinag-aakyat niya yan. Akyat, parang... Aakyat sa bintana, tatalon doon. March 4, 2004, pasado 4:00 ng hapon, natutulog siya noon kasama ang anak na si Nene nang bigla na lang itong bumangon. Sinira raw ni Nene ang harang ng pinto gamit ang martilyo hanggang sa tuluyan na itong nakalabas ng bahay at nakalayo. Namataan pa raw ni Aling Inday nung araw ding yon si Nene na palakad-lakad sa may bayan. Isang beses nakita ko yan sa palengke. Biglang tumakbo. Hindi ko na nahabol sa daming tao. Si Aling Inday lang ang kumakayod sa pamilya. Siya lang din ang nag-iisang nag-aalaga sa lumpo niyang asawa. Kaya't naisin man niyang hanapin si Nene, hindi na niya nagawa. Maya-maya pa, naghanda na kami sa pag-alis. Kasama ang tumawag sa aming tanggapan na si Erlinda Lanchon, agad naming tinungo ang Lingap Bata Center sa Bulacan. Wala na kabuhay-buhay. Wala na yung pag-asa. Sa loob ng 2 taon, wala na akong pag-asa. Pero hindi pa rin naman ako kinakabahan. Alam ko na buhay kung saan-saan lang nakakaan.
Samantala, dito sa Lingap Center, inabutan namin si Nene. Ang dating tahimik na bata, ngayon punong-puno na ng sigla. Excited si Nene kaninang umaga kasi gusto sabi niya, aalis na siya. Si Nene, tila nag-aalangan pang iwan ang mga taong kumupkup sa kanya, pero lubos ang kagustuhan niyang umuwi. Ngayon sabi ko sa kanya, aalis ka na dito. Opo, alis na ako rito, pero sasama ko sa kayo dito, kayong lahat. Sasama ka kay Ate Inday, sasama ka na. Iiwan mo na si Ninang dito? Sasama mo ko. Sino pa? Maya-maya pa, dumating na ang sundo ni Nene. Sino ba yan? Hindi mo ako kilala, Ne. Ha? Hindi mo ako kilala? Sino ba yan? Ay. Si Ate Inday? Abay ko, naikot mo pa. Hindi, kailangan ka ni Papa mo, Nene. O sige, nandito ka naman. O sama mo na ako. Nene, hindi ka ba nagbabago, Ne? Nandito pala si Inday na. Nene, Ano? hindi mo ako kilala? Kilala. Sino ako? Si Ate Inday. Bye-bye, Nene. Si Nene, tila ayaw nang humiwalay pa sa kanyang ina. Hindi mapigil ang kasiyahan ni Nene dahil sa wakas, makakapiling na niyang muli ang kanyang pamilya. Huwag ka na malikot ha, sa atin ha. Opo. Ha? Oo, kukunin ko na ng bako na. Oo. Nakita ko ng bako, hanapin ko ng bako. Dadalhin daw niya lahat ng damit niya. Nene, iwanan mo na si Lola. Oo. Halatang excited na si Nene sa kanyang pag-uwi. Sumayaw kayo, maganda sayaw. Maganda. Ibinigay na rin ng center ang mga kinakailangang gamot ni Nene upang hindi na siya gaanong sumpungin ng epilepsy. Ngayon, kailangan nang magpaalam ni Nene. Iiwan na niya ang lugar na 2 taon din niyang naging tahanan. Babay na, babay. Ano kayo ng bata eh. Dali. Mga bata. Masaya na ho. Dahil bumalik na si Nene. Kiss mo ko. Nabatay na tayo? Oo, batay na. Huwag ka na lalaboy ha. Opo. Tingnan mo na. Papa. Hindi. Papa. Uyo, mama. Nini. Kilala ba si Papa mo? Hindi. Kilala. Kilala ba ako? Opo. Sino ako? Si Kuya Ginito. Tumigil ka na, umiiyak ka naman eh. Wala ako ng mata mo. Masasabing nanumbalik na muli ang saya sa dating malungkot nilang tahanan. At si Nene, nanumbalik na ang mga ngiti, kapiling na ang kanyang mga mahal sa buhay. Nito lamang Biyernes, sa kasagsagan ng kaguluhan sa ating politika, isa na namang bata ang inilapit sa aming opisina. Tuluyan ba siyang madadagdag sa napakahabang listahan ng mga batang nawawala? February 24, pasado alas 9 ng gabi, isang batang babae na tinatayang 2 taong gulang ang dinala ng 3 mamang ito sa aming opisina. Hindi raw nagsasalita ang bata kung kaya't minabuti nila itong ilapit na lang sa aming programa. Ang ginawa ko, papasalubong siya, muntik mahagip ng motor, kinuha ko, pasalubong. Opposite kasi yung shop namin eh. Ayon kay Bernardino, isang electrician, magsasara na raw siya ng kanyang shop nung nakita niya ang bata. Wala raw itong tigil sa pag-iyak at waring naliligaw. Pinagtanong-tanong ko doon sa mga magkakariton, hindi nila kilala yung bata eh. So ang ginawa ko, pumunta pa ako doon sa mga iski-iskinita, sa Bukana, wala rin nakakilala. Kaya naman hindi na sila nag-atubili pang i-report ang batang ito sa mga otoridad. Sabi ko, pagsubok to. Eh, alam mo naman, pagka ang tao pala dasal, patuloy na susubukan ka ng Panginoon Diyos. At habang wala pang umaakong magulang ng bata,
Buong puso naman nila muna itong kinupkop. Ang bata, baya sa magandang kamay, naihatid namin ng maayos. Tama, busog siya, malakas ang katawan para makita sa ina. Gusto kong tulungan yung bata. Kasi alam ko ang naiisip ng magulang, lalo ni nanay. Sa aming pakikipag-usap kay Bernardino, nakuha namin ang mga impormasyong ito. Sa may M. de la Fuente, malapit sa Ramon Magsaysay Boulevard niya nakita ang bata. Posibleng anak raw ito ng isang basurero dahil hindi kalayuan sa mga nakaparadang kariton ng bata nung natagpuan niya. Sa gitna ng aming kwentuhan, isang text message ang natanggap ni Kagawad Leon Nival mula sa kanyang asawa. Ayon sa kanyang misis, isang lola raw ang lumapit sa kanila at nagtanong kung may nakitang bata. Sa hindi malamang dahilan, kinutuban sila na baka yun na nga ang kamag-anak ng bata. O anong suot ba ng bata? Camouflage daw. Camouflage nga isuot niya, di ba? O may pangilalim? Oo, ma-shirt daw ng pula. Pula. O pula nga ito. Kumpirmado, tugma ang paglalarawan ng tumawag. Hindi nagtagal, nakausap namin sa telepono si Hazel, ang sinasabing nanay ng bata. Saan kayo nakatira kay Dr. Pontanilla? Opo, doon po sa likod ni Doktor. Ano pangalan ng ng anak nyo? Billy Ann po. Billy Ann. Dito na namin nalaman ang buong pangalan ng bata, si Billy Ann Guelas, 2 taong gulang. At dahil balisa na raw ang kanyang ina, dali-dali na kaming tumungo ng Maynila. Bilis ang dating ng tulong ng Panginoon Diyos. Sandali ko yan. Puno pa rin ng takot si Hazel. Jesus, Mariosep. Pero napawi ang kanyang pangamba nung nayakap na niya ang kanyang anak. Hey, anong gatas ka? Magulang pala. Anong gatas niya? Yung gatas niya ng kuya. Halos ikamatay na raw ni Hazel ang ilang minutong nawalay siya sa kanyang anak. Matapos makuha si Billy Ann, agad na pumasok sa kanilang bahay si Hazel. Tila hindi pa rin matanggap na muntik-muntikanan ng nawala ng tuluyan ang kanyang anak. Ayon sa kanya, naglalaro raw si Billy Ann kasama ang nakatatanda nitong kapatid nung bigla siyang dalawin ng antok. At sa kanyang paggising, wala na ang bata. Sinuyod daw niya ang mga kalapit barangay, pero ni Anino ni Billy Ann, hindi niya nakita. Natakot po ako. Ayong kumulang anak ko. Sobra po ang kabakulat. Lahat ko po inuli buong dyan. Hanggang sa may Mindiola. Makita ko lang po siya. Kapiling na muli ni Hazel ang kanyang munting anghel. At sa sandali nitong pagkawala, lalo lang daw niyang naramdaman kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang anak. Nagpapasalamat po kami sa mga ahensya ng pamahalaan at sa mga pribadong mamamayan na patuloy na nakikipag-ugnayan sa aming programa. Kayo ang mga tunay naming kaagapay sa muling pagtatagpo ng mga nagkahiwalay na magkakamag-anak. Marami pong salamat sa inyo at sa inyo mga giliw naming tagapanood. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.